si Pastor Rally Rivera. Good morning. Stand up ka. Mic test, mic test. Stand. Atong pagpakan ng Diyos sa mga. So, hallelujah. Once again, good morning. Good morning. Kumusta ang simana? Okay, so let us pray, Lord God, Father, we thank you, Lord, for this wonderful morning, Lord, wherein maka-celebrate kami, Lord, diya sa pagdaig, pagsimba sa imong buhi ng ngalan Ginoo. We pray, Lord God, that you will minister to us this morning, O God, and you will, of course, Lord, padayon ka, Ginoo, nga magkaon ka na mo, magtudlo ka na mo regarding the gospel of your kingdom, O God. And especially, Lord, our topic for this morning about leadership, O God. Ikaw magpalahong pag yung Ginoo sa pagsabot sa imong mga katawhan, Lord. What is it to become a leader, O God? And we pray, Lord God, that you will give them revelation sa lihang nagapadayon kami. Pag-cut-on, Lord, nagapadayon kami pagsimba niya kanimo, Ginoo. Lord, we praise you and we glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Let's all be seated. And once again, atong pakpakan ng Diyos, exalted sila tayo sa atong kinabuhi. And the whole week nga nagmadaog kunta, doon na ay mga ginagmay nga mga shake, no? Ginagmay nga mga things nga kinahanglan nato i-fight, kinahanglan nato himuon, kinahanglan nato na naagi work, no? Naagi himuon ang mga katawhan sa Diyos. But still, it will turn out, kung naalang ka, padayon ka niya sa Ginoo, all things work together for good. Amen? Hallelujah. And by the way, before we start, akto dahil ipadangat or akong paabot sa tanan nga kanto, isulti ni Brother Louie, ang mother ni Sister Daisy na akaroon sa something naglisod, no, na nasa deathbed, no, nasa deathbed. For how many times na nila gidala sa ospital, then abot na to the point nga murag dili na gyud mo dawat iyang lawas, no, sa any medication or any abono sa dugo. Then nanalang sa ilang balay karon, they are waiting for the time na lang, no. So na sa deathbed, no. Muna na itong nga time nga panahon na nga mag-muni-muni na ka nga unsa may ako na accomplish sa life. Unsa may ako na-achieve. Na tuman ba na ko ang purpose nga giset sa Ginoo sa akong kinabuhi. No? We all believe nga ang matag isa na ang yung purpose nga nung ipagkatao kas kalibutan. Amen ba? No? And that's the time diha makahinuklog isa. During the time nga busy ka usay makalimutan mo na mutugutanan. Pero sa time nga naka sa deathbed, makaingon ka na, Lord, diha na nimo makita ba nga na-fulfill na ko, Lord, ang imong purpose. No? Ready to atubang nimo. Ready ko mo balik diha. Pwede na ko i-recall nimo sa imong kingdom, sa government, no, sa heaven. So mao gina-igsoon. I hope that big picture ba di nato malimtan. And before that day, atong ipadangat ang sympathy sa family nila Sister Daisy Magkakanog family, no? Through just concern through messages, no? And though naapa sa deathbed, pero of course atong ipaabot sa nila atong sympathy. Amen ba? So, and also our prayers, no? Nga i-comfort yun ni Lord ang family. Hallelujah. So, this morning, okay, we will discuss a very important topic, no, na masabtan yun nato. This is about leadership. But, gusto na ko na punto diha, nga gusto na ko ipalawong pa yun o maayo sa matagisa. I know nga nakasabot na tayo that
kitang tanan ay leadership spirit within, inside. Natay ability to lead, no? But, iksoon, gusto na ko masabtan ninyo, palawang pagyod, ug unsay meaning aning leadership spirit and spirit of leadership. Unsay difference? No? So our topic for this morning is about leadership spirit. And the subtitle of it is Cultivating the Attitude that Affects Human Action. Or in other words, human response. No? Cultivating the attitudes that affects human actions. So, this is very important, no? Kung masabtan nato ni Igsoon, importante kaayo ni sa ato ang pagsabot kung sa true leadership, no? Leadership spirit. So kasabutan nga kabalo ta tanan I don't know no, sa uban kung nakakuha na ba ani. There are two things, no? Leadership spirit and spirit of leadership. No? Kasabot na ba tanan ana or nakabalo na ba tanan ana? No, kanang leadership spirit is different from spirit of leadership. Spirit of leadership is the thing that is inside of you. Built-in na. Gitawag ng leadership spirit that is within you. But the leadership, spirit of leadership, murag nabali akong title. Leadership spirit. Ha? Leadership spirit. Dapat spirit of leadership. Wala siguro may question yung mind. Spirit of leadership, pag-change it. The spirit of leadership is something that you will cultivate. It is something that you will nurture. Okay, balik na. Leadership spirit is the thing that is inside, built in Nemo. No? When we were born, automatic na within us the spirit or the leadership spirit. But the spirit of leadership, maunang mga butanga nga dapat nato i-cultivate, dapat nato i-nurture, dapat nato katunan. Okay, nakuha na to? Okay. So, first of all, before tayo proceed, let us define leadership. Leadership is the capacity of an individual to affect human action. Leadership is when you impact the action of humans. Meaning to say, ang leadership day is not something nga imong ipugos. Leadership is not something nga moadto ka sa mga tao nga mo dapat mutuman mo nako, dapat musunod mo nako. No, it is not. Leadership is not like that. Leadership is the capacity of an individual to affect. Meaning to say, it is only a result to affect human action. So because of my capacity to affect you, then you will respond accordingly. Nakuha na to? Therefore, ang leadership there is something, a manifestation of your attitude that will affect humans. That will affect the things that surrounds you. That is why, ang mga disciple maingon, di ba, na-notice ninyo, nga na mga disciple maingon, ganahan yun ko nga permi magkuyog-kuyog sa akong leader. Kanang patawag igsoon, pasabot na, nga kanang leader, nagsugod og affect sa life ana yung disciple. Okay? Nakuha ba na to? And that is leadership.
Leadership is not something nga imong ipamunggos, kundi mo result na makita nimo by your attitude. No? Sa dihang mo show imong attitude diha sa mga tao, automatic ang mga tao ganahan magkuyog-kuyog nimo, ganahan nga mo patabang nimo, ganahan nga mo dool nimo. No? And that is affecting human actions. So therefore, ilang action mo result na or is a result of your attitude or spirit of leadership. So medyo na ano tayo idea siguro. What is spirit of leadership? You become a leader when you develop a certain attitude. Take note of this. Write this down. This is very important. You only become a leader if you develop a certain attitude that when they are expressed, that certain attitude will inspire others to cooperate with you. Meaning to say, kung makadevelop kag certain attitude that will inspire other people, then you will become a leader. That is why attitude or the spirit of leadership is something that you will cultivate, something that you will develop. Hello? Gusto na ito, maklaro rin na itong maayo ba? Kaya it doesn't mean nga nagsige kag-kat-on about leadership, training about leadership, principles of leadership, sige kat-on na, and yet, napabayaan mo ang attitude or the spirit of leadership. And that is very important. Pwede ka mahimong knowledgeable kaayo sa mga butang about leadership. Pwede ka mahimong knowledgeable kaayo about the principles of leadership. And yet, natingala ka na wala may effect sa mga tao akong pagka-leader. Nga naman ako mga disciple, maglikay-likay man ako. Kaya wani mo nasabtan nga ang spirit of leadership is something that you have to develop. And that spirit of leadership is what we call attitude. Hello? Nakasunod na ta? Can I hear your amen? Amen. So nakasunod na ta na. Okay, that spirit of attitude is a spirit of leadership is called attitude. And that attitude, akong balikon, is something that you will cultivate and develop. Sa dihang mag-display na igsoon, then, you are starting now to affect the actions of humans sa palibot nimo. That is why, kung atong tanaw na mga great leaders ba, katong mga leaders nga mo change sa nation upside down, kuyaw kay na sila actions, kuyaw kay na sila attitudes. Na is something nga naan nila, nga ang mga tao ni unsa nila ni cooperate. Na is something nga naan nila, nga ang mga tao naturally or submissively, no? Voluntarily, mutabang nila, mo-follow nila, and mo-cooperate nila. And that is true leadership. That is very important nga masabtan na to. Kaya sometimes, usahay, mo-focus na kayo ta, nagsige lang tag-cut-on, nagsige lang tag-broaden, pa-broaden, walay daotan na. Nagsige tag-pa-broaden sa atong knowledge about leadership, knowledge about the principles of leadership, what is leadership, what is blah blah blah. And yet, nakalimtan na to, nga importante dahil ang spirit of leadership mo'y atong tutukan. Amen. Hello? Okay. The capacity and the ability to lead resides in every human. Tanan mo, amen, no? The capacity. We all have the capacity and the ability to lead. That is what we call leadership spirit within us. Sa dihang na tao ka sa kalibutan akong balikod, na anay built-in mo nga leadership spirit. You have now the ability to lead.
the capacity to lead. But why is it, no? That most people die a follower. Kung may ta, tinuod ba na pastor, na tayo built-in ability to lead. But why is it nga, daghang mga tao, nga namatay na lang, follower man lang gihapon. That is why nga naa ni karon nga word, kay gusto natong makatunan kung unsa gyud ay ning missing link. Ano yung mga butangan? Okay. Leadership is like a seed, no? Pareha ni siya seed. The seed has the ability and capacity to become a tree. Leadership di ay, para masabtan din mo ng leadership nga naa sa imong soul ba? Again, balik ko na ko. Ang tanan ba dito na ikaw, kita, tagsa-tagsa na ay leadership ability inside. Hello? Amen. Now, kanang naan mong leadership ability inside, it is like a seed. That there is a capacity to become, or ability to become a tree. And yet, not all seed, or it is not a guarantee that all seed will become a tree. Amen ba? Maupod na nato. Kitang tanang na ability to become leaders, but not all has the capacity and ability, but not all will become leaders. Why? Because of this. Number one, leadership is a manifestation of a certain attitude that separates you with or from the average human. So, kanang leadership, that is a certain attitude. No? Atong padong na ko aning question why. Kini na leadership is like a manifestation lang din na siya of a certain attitude, no? That separates an ordinary follower of sa leader. So therefore, the difference between ordinary person and a leader is the manifestation of their attitude. Write it down, very important. Kita na atap diri sa pag-nurture, pag-develop, o pagpagawa sa atong leadership. And again, balik ko na to, we have that ability. But the difference is this. The follower doesn't possess that kind of attitude. Doesn't manifest that attitude. While the leader manifests a certain attitude. Nga naghatag of difference between the two. Hello? Nakasunod na ta? Therefore, a leader and a follower, ang diferensya lang yun ay is attitude. Simple. Write it down. Very important. Okay. Manifestation or leadership manifestations requires, number one, diri na mag-differ. A right environment. Very important. Kanina yung leadership manifestation or kanang imong attitude nga gawas, no? Para mo gawas ang right attitude, right leadership attitude nimo, it requires, number one, right environment. Okay? Number two, it requires cultivation. So, dapat na ka sa right environment. That is why, sometimes, patingala ka, you have the ability to lead. And yet, kung wala ka sa right environment, kinsa ng mga tao nga nasa imong palibot, nothing will happen sa imong leadership. And that cultivation of leadership is very important. In order for that leadership manifestation na magawas, it needs to be cultivated. That is why na mga trainings, na mga seminars, na amoy mentors,
Dapat makultivate na. That is why also, this is the most important, na ay corrections. Correction is part of cultivation. Usahay ang correction sakit, but cultivation, mauna siya klaro. Kaya nga no, any plant nga i-cultivate mo na, sa may anan o pananong dire. Hello, wala yung kabaluman na ng dire. Uy, mga social yung mga taga-city boy o city girl, mo. No? O katong tanawon, o naka-experience man, iba, kung mananong ka, sometimes kung mag-cultivate ka, naitanong usahay, nga i-cultivate mo mo, action ka talaya. Tama na pala. No. That cultivation means to till the soil, ang palibot, i-cultivate mo. No? Sa din mag-cultivate ka, na yung mga panahon, nga ang tanong, mag-struggle. So, panihara na nato ba? Sa din i-cultivate ka, na yung mga times nga na i-correct ka sa imong mentor, i-correct ka sa imong leader, pagkaingon ka na grabe, uncomfortable kayo. And yet, your leader is cultivating you. And number 3 is the opportunity. It requires opportunity for that leadership manifestation. Nga mong gawas yun is it requires opportunity. What kind of opportunity? Opportunity to be in the right environment. Like kani karon, mga batan-on, naa ka sa opportunity nga mahimo kang naa sa right environment to cultivate your leadership. Amen? That is why, kinsay nag-testimony in front. Ganina, si Ate Hana. No? Si Sister Hana. Ningon siya na, nindot kayo ang switch on, kaya diha na, discover na to, nga daghan kayo dili sa ato ang kabalo sa editing, naday daghan kayo kabalo mo mag-director sa skit. Naidaghan dili na discover na to, nga kabalo di ay mo speak in front. So what is that? That is an opportunity to be in the right environment. Hello, youth. Importante kayo ang opportunity. That is why, kung wala ka sa opportunity in the right environment, kung tuwa ka, o naa ka dito sa inyong balay, naa ka sa inyong neighborhood, wherein ang makita nimo puro negative, then you are not in the right environment. That is why, the moment nga ibutang ka sa Ginoo o lugar nga wherein ma-develop ang imong ability o ang imong potential to become a leader, then grab the opportunity. Not all opportunities are good, amen? But when it comes to that, grab that opportunity. A mango tree, like for this panyo, no? Ibutan na to mango tree ni siya. Kining mango tree, unsa kanina? Inside of this mango tree is a mango seed. Sorry. Inside of this mango seed is a mango tree. And that mango tree has a mango fruit. And that mango fruit has a mango seed. And that mango seed has a mango tree. Noong atong tanawon, balik-balik ang process. But ang tanawon na to, kini nga seed, multiply ni to become a forest. Therefore, maabot sa atong tanawon, seed lang na siya. Tanawon na to, inside of that seed is the potential. Inside of the seed is the ability to become a tree. And that tree has the ability to become a forest. Therefore, what is in my hand is a forest. And that is the truth. The reality is, this is a seed. But the truth is, this is a forest. But if I will put this mango seed in a tile floor, meaning to say, not in the right environment, then dili mag-manifest ang iyang potential. Di mag-manifest ang iyang, mahimo bang forest
Tung mangusip 10 years nga naa diha, nothing will happen. We all know, anak, kabalo na ta, unsay dangatan sa sin. Ibalik lang ko ng example igsoon para masabtan yun ninyo kanang leadership nga naa ninyo. Kung ibutang na mo na sa wrong environment, maskin pag naa inside, the leadership spirit inside will not manifest. That is why the spirit of leadership must be cultivated, must be put in the right environment in order to manifest. And that manifestation is what we call the attitude. Therefore, your attitude is very important for you to become a leader. Kung gusto na po mo na maabot sa JTCN, grabe na kayang training na to sa leadership. Grabe na kayang training na to about principles of leadership, about everything. Now, the question is, why is it na wag man nag-manifest pa? Daghang mga times na nga naman give na din, nga naman pastor. Why? Because the missing link is galing mga puta. Cultivation is very important if you are in the right environment. The plant, maski pag ibutang mo sa soil ang plant, no? Why is it na ang farmer magsigi mag-cultivate, magsigi butag abuno, magsigi kanang, that's part of cultivation, buuan, butangan, isprehan insecticide. Why? Para in-nurture niya. Ang tanong, that the plant is already in the right environment, in the soil, right? But it doesn't mean, kung na siya sa soil, it doesn't mean also, nga muhatag na siya maximum potential. Muhatag lang na siya sa iyang maximum potential kung i-cultivate. That is why that leadership manifestation requires those three things, no? Right environment, the opportunity to be in that right environment, and number three is cultivation. That is very important. That is why ang mentoring is part of our cultivation. Manang ibalik-balik yun ako, be a disciple to somebody. Ayaw yung palayo. Ayaw yung never. Kung gusto ka mag-manifest ka ng leadership spirit nga naan mo, then dapat mo-undergo yung mentoring. Dapat kabalo ka mo paubos, dapat kabalo ka mo pa-train. Everybody has this leadership spirit inside. But the problem is, kung tanaw ni mo ang society, wala na siya naghatag of right environment sa imong ability inside. Kung tanaw ni mo, the average culture trained us to become limited. Like for example, sa school. Kabantay mo sa school nga ang grading system, examon ka, tapos ingnon ka sa school nga maura gini ang pwede nimo makuha. Maura gini ang pwede nimong kurso kuhaon. Kaya according sa imong grades dire kanini fit in. No? Parang giingon ni Miles Monroe, what if during the time of pag-exam mo, not feeling well ka? Pwede na i-judge dahil na. That is why sa diyan ikuha ka sa imong kurso. Pag-abot sa panahon na natingala ka nga mo, di man akong ganahan akong kurso. Pero kung man ko nag-enjoy sa akong gihimo, sa akong giistabihan mo, nag-shift ka na yung kurso. No? Even not only in the school, sa imong palibot, sa inyong panimalay, labaw na imong parents, nagalimit na imo. Ganahan ka mo, gusto ko mo kuhaan ini ma, gusto ko mo eskwela ini ma, nananaw, kubre ka, dapat ingani lagyan ka. Ako pa nimo, manarbaho na ka, high school pa lang. You are limited. The society limits us. But still, that leadership
ability is still inside. Why mawala ana? Maski kung saan nila limit sa imo, your leadership ability is still stored inside. Hello? Very important na masabtan na ito. Even your surroundings, even ka na imong mga barkada. Ang imong mga barkada, isa po na naglimit nimo. Gusto ka nila pagkuyog-kuyugon sa ilaha. Then dili, ayaw sa ato sa church. Oy. So nalimit ang imong ability. No, nga matrain. Ay, imong opportunity nga matrain. Kaya nga no, ang imong barkada mo'y sigig dala nimo, sigig kabig nimo. Ayaw sa ato. Ay, absent lang sa training. Ay, absent lang sa cell group. Kaya manuroy sa ta. So the society actually is limiting. That is why when God wants you to become a leader, no? Kung atong basahon sa Bible, ang Ginoo sa dihan, gusto siya na i-erase ng leader. Kung gusto siya nga kining tawhana, dapat mo prosper gyud sa iyang pagka-leader. Every heroes in the Bible, ang Ginoo kuhaon gyud na siya sa iyang original nga lugar. God will always transfer that person nga gamiton sa Ginoo to another place. Amen ba ta? That is why every time nga gusto sa Ginoo nga usbon ang imuhang i-elevate ka sa Ginoo ba? Always ibutang sa imo na nga naagay himuon sa Ginoo. Kuhakon gyud ka sa imong traditional environment, ibutang ka niya sa new environment. That is why say makaingon ta mga batan-on. Katsawanta sa gawas sa anong di naman kamukuyog sa mga nganong permanente man lang kaniya sa church. Mga ginikanan, kung ang imong anak tuwa sa church permanente, like this church, nga nag-train of leadership, it is an opportunity. Yes. Ayaw niyo po niya. Kaya ang Ginoo naghinay-hinay transfer sa imong anak. Kay gusto sa Ginoo nga kining imong anak mo improve yun. Mahimong siyang leader. O kana imong anak dili na mahimong leader kung di ka mo allow na i-transfer sa Ginoo sa right environment. Hello? Amen ba ta? Amen. That is why even ka na imong disciple, if you are a leader, and you have disciples, you have cell group, paningkamuti yun, nga kana imong cell group, mahinay-hinay yun ang imong dala sa church. Why? Church is the right environment. Naadili ang training. No, dili na ingon nga, kanang tuo-tuo lang ba, kanang kuan lang na, kay ano, para mo abot dito. No. Naadili ang training, naadili ang equipping, naadili ang pag-nurture, naadili ang pagbadlong, kung na sila mga butang nga nalamas. That is why kitang mga ginikanan, kung ato ang anak, tuwa dito is a privilege. Kutras tuwa ilang time na murot dito sa computeran. Kutras tuwa ilang time dito sa wrong environment, sa barkada. So that is very important, no? Masabta na to. Right environment is very important. Why? Because our community, kanang imong palibot, gitawag na, no? Graveyard. Sa imuhang, unsa? Leadership ability. Hinumdume. For how many years na ka sa imong community, especially sa mga surroundings, mga naiinom, naibisyo, naatanan palibot, pag-stay diha, maski pag summa cum laude ka, di-graduate sa imong eskwela, stay diha, pakisama ng mga barkada diha, pakisama ng mga tambay, nothing will happen sa imong leadership ability. But sa dihan mo sugod na kag-change sa imong environment, imbes mo hatag kag panahon anang lugar, mulakaw na ka, moadto ka, magsugod na kag cultivate ana, moadto ka sa church, moadto kag mga tao, mga successful person, imong kaatubang na ka nagtrabaho na sa, maski noon sa nagtrabaho na opportunity nga makagawas imong leadership ability, din mauna imong kamingle, automatic na tingala na lang ng layuan na lang naabot.
If you will always settle down, anang mga butang, kaya di ka gusto ma-transfer ba, culture ba na itong mga Pinoy na, daghan itong kuanan ini, sugatan. Kaya remember, kabantay mo nga sa mga kanang highly populated areas pa, nga maka-enter, pati apoy-an ng lugar na, congested kayo, nga, left and right na ibisyo. Pero natingala mo, nga sa niya na yung tao nga naka-timing, nakapaligyan, o yuta, o naka-abroad, o dili sila gusto mo-transfer o laing lugar. Ang ilang pagkapuan, ang ilang balay, natuan hapon anak na environment. Kay something na ma-miss nila daw, ang banding sa niya, kay grabe mo tayo, buntag sa iyo pa, enjoy naman ang lugar, di ba? Kaya ilan ang ma-miss daw. Ang wala nila nakita, yung kanang butanga, mao'y nahimong graveyard nila. Ang uban, dito na nila i-develop ilang balay pa. Dito na nila, kung magtanaw ko sa iyo nga doon. Ano ba man niya hatagi, pag-itaig nindot ng location niya balay? Para ang iyang mga anak, lahi na environment ang mamatan. I hope na kanang na culture sa Filipino, mawala nato dire. Ayaw, kahinayan, anang lugar wherein tanaw na ito mahimong lugnanan o niya sa itong potensyal. O imong mga anak, magtakuan ng lugar o timong potensyal sa imong mga anak, maapil kalubong anang lugar. That is why God will always transfer His people. Kung gusto niyang gamitin. Hello? That is why kung unsa ang imong environment karon, nya tan-aw nimo na stagnant ko ini. Nahimo ning graveyard na ko kini nga environment. You have to go away from that environment. Find the right environment para nimo. Amen? Even ka na imong work. Pag nahimo ng wrong environment nimo, biyahe na. Ayun, kahinayan. Kaya yung business, gawin mo ng wrong environment para ni mo, biyahe na. That is why, no, masabtan na to, ang true leader, nagapili na siya environment. Nagapili ang true leader o tao ngayon kuyugon. Amen? Nagapili ang true leader o lugar wherein ganahan siya mag-cultivate sa iyong potential at iyong ability. Manas, masabtan na ito na igsoon din na ay mahitabok sa itong pagkaton about leadership. Hello? It doesn't mean na nag-study ka leadership, kabalo ka unsay mga principles sa leadership, then you will automatically become a leader. The leader will always starts from inside. Then it will manifest outside. Now, dirita padayon tayo so the attitude difference. Kani, importante kayo na. Attitude difference between the leader and the follower. Attitude difference. The difference between a leader and a follower is big word. Attitude. The difference between a leader and a follower is attitude. Proverbs 25. The purpose of a man's heart is deep waters, but a man of understanding draws them out. Meaning to say, the purpose, ingon diri si Solomon, the purpose of man's heart is deep waters. Meaning to say, that purpose inside of you, na ibutang sa Ginoo, is like deep waters. Hello? That is within you, and it needs to be drawn out. And the purpose why you are born
is like deep waters, no? Nga naa sa sulod sa imuhang pinakasuluran nga kinahanglan nimo ipagawas. That is what we call the leadership spirit na naa inside nimo, na kinahanglan nimo i-draw out. Okay. And that thing na naa sa inside nimo needs somebody or some situation in order to agitate. Kasi tawag, saan ko pasabot sa agitate? Kanang kakita ka ng truck na mixer o simento, kinsa man nakakita na nagtuyo. Hello? Kanang nagtuyo ng truck mixer, gitawag ng agitator. So something nga i-agitate niya. That inside of you needs agitation in order to let it out. That is why sometimes makakita ka sa imong kinabuhi nga no may naay mga negative nga nahitabo sa imong kinabuhi. Dili na tunglo, dili na ingon gituyo sa Ginoo o paan sa Ginoo kanang nasuko ang Ginoo nimo, kun dili gi-agitate ka sa Ginoo kay para mo gawas ng unsay naa diha sa imong kinasuluran. Your leadership spirit or spirit of leadership nga naa sa imong kinasuluran mo gawas. At it needs agitation. That is why kung makakita kang mga leaders, dili lang yung na ilang nakian. Kita kang mga true leaders diya nga grabe kayo mo change of nasod, kuyaw kayo ng mga nakian. They are going through that agitation para mo mapagawas na. And that Proverbs ingon ko na lagi nga it's like deep waters na naa sa imong kinahanglan i-draw out. That is very important. Why? Because people don't change until their attitude change. Maskin unsay leadership ability nga naa nimo, dili na kagawas, dili ka mausab kung dili mausab imong attitude. And that attitude don't change until their thinking change. So it's a process. So mausap ng imong attitude, kung mausap na imong thinking, and that thinking that don't change until their belief or your belief system change. And that belief system nga naa nimo karon ma-change na kung ma-change ang imong conviction. That is why agitation is something that you will experience and will become your conviction. Kanang something nga ma-experience nimo, sa diha na-experience nimo na ay nakapagawas sa imong potensya. Kasagaran na tingala ka, na kaning nakikita ba mo nga naay maayo pagkabutang nga bata. Makakita ka, pag-abot sa panahon, nganong wala man ni successful. Able ang mga ginikanan makapa-eskwela, able ang mga ginikanan makahatag nila unsay gikinahanglan nila para mapagawas sa ilang potential, and yet wala sila na successful. Kaya nga walay agitation. Pero makakita atong mga pobre kayo nga mabaklay og pila ka kilometro, magsulo lang ana, ay ilang una kinahanglan mo prosper dito, kinahanglan mo out na dito ining lugaran ni. That is agitation. Nasa diyan undergo sila ang mga process na is something inside of them nga nigawas, and that is leadership. Na-develop ilang right attitude towards leadership. Nigawas ang ilang best o nigawas ang ilang beast inside. Kanang something nga nasuko na ba? Nigawas ang beast na nasa beast mood. Kinahanglan mo outro na ni, di na ni pwede. That is why importante nga masabtan nato na kung wa ka ni agi kay nagsige kag likay og agitation dito diha ay dito ganahan gusto na ko comfort zone, walay agitation mahitabo, walay leadership ability mo gawas.
attitude that distinguishes the leaders from his follower. Unique attitude. Mora na yung diferensya, yun ang uniqueness sa ilang attitude. Pareha na silang ability, parehang environment, parehang mga tao na sa palibot. Ganun na mag-yung stand na leader. Why? Because of attitude difference. And that unique attitude, no? Makita nimo, the follower sees problem, tanawang difference. But the leader, unsa man, will see opportunity of that problem. So same room, same environment, same person, same education, same resources nga naa nila. Sa dahil may problema mo about, ang true leader mingon ay may opportunity. Yan ka kana usay sa gawas gitawag na nila ang negosyante kini tawhana. Naalang kay gamay makita ka problema, negosyo dahil yun na una, opportunity dahil yun na una, that is leadership. Pero ako ba makakita problema na po, unsa na, nagtanaw na, looking forward tayo. Ang problema nung gamay kayo, pero himuhimuan na kayo problema. What if ani mahitabo? What if may nga, unsa na lang ang himuhan? Wala na. So that is not leadership. Leadership is, sa diyan makikita problema, maghuna-una tayo, unsa may solusyon na yung problema. Magagawas ka ng kung potential ani, makatabang ka ako ani. And that is leader. That is why, sa diyan nag-manifest na ang attitude sa leader, daghang mga tao mo doon. Ikaw, naa ka sa room, puyog ni mong duha ka tao. Ang isa maingon sa problema ay, wala gini. End of the world na gini. Ay, ang saan nila akong himuon no, panangitag, mag-lockdown na po no. So, ang saan nila akong kan? Ang isa nila, pag-lockdown, wala ka dagang, bigos yung magawas, ani. Buhi kay taan eh. Kung mag-lockdown, magluto kong pagkaon, kitagag, way, mga pagkaon na palitan. Positive. Ikaw, asa man ka mo doon? Hello? Asa man ka mo follow? Ato bang leader? O ato ba ng tao na maingon? O nawa, nakitaan eh. O dito kasi mga tao, yes, na-opportunity mo gawas, dito kita mo puyo. That is why diya makita ang difference kung kinsay leader nila, kinsa asa mag-grow ang tao that will affect the people, the action of the people. Diba? Kung nag-manifest ang leadership ability ining tawhana, automatic ang mga tao dito mo doon, maapektuhan ang action sa mga tao, ang ilang mga decision. Diri yun, alangan mo, anhin sila diri nga madamay man sila. Na puro problema may gisgutan. Amen ba? That is leadership. Followers panic, but leaders plan. Samtang may crisis, samtang may problema, ang mga followers nag-panic na, saan na lang yun, daghan na kayo, saba na kayo. Pero ang leader, hilong kayo kayo ng plano sa iyong buhatan. And that difference makes the leader a leader. What difference? Attitude. Number 3, these attitudes produce certain behavior that stretch the leader beyond the limitation of the norm. Kanang attitude na develop niya through agitation, something na nigawas na klase ng behavior na mo stretch niya, na mo make difference between what is normal. Mo cross siya sa boundary or limitation sa mediocre and or sa normal o sa extraordinary. Number 4, the attitude is the product of belief. Unsa to imong gituhuan, mo-produce na siya attitude. That is why, kung bad attitude, nagdikan na siya sa bad belief. Negative attitude, nagdikan na siya sa negative belief. Kung negative ang imong pagtuo, then, mag-produce na siya negative attitude. That is why God will always focus on the belief.
ang problem sa society, gihatagan sa Ginoo og solusyon through His Word. Kay unsa gani nga, faith comes from hearing and hearing and hearing the Word of God. So unsa iyang solusyon sa society is not power. Wa siya naghatag og kwarta, kundi ang solusyon sa nakita niya sa society is Word. Why? Gusto niya i-change imong belief. Kay that belief will change your attitude. And you cannot enter the kingdom of God unless dili ma-change imong attitude. That is why niingon si Jesus, repent. Asa iyang giunang imong belief system. Kay your belief system will produce right attitude. And you will become a leader. Kasi kabalo ba ta, na kingdom citizen is a leader? A kingdom citizen is a leader. Meaning sinabalik ng dominion. Dominion is leadership. That is why nagsugod si Jesus Christ, repent, for the kingdom of heaven is at hand. You change your belief system. Change your thinking. Change your mind. So that you can change your attitude. And you will become a leader. Amen? That is why Jesus said to His disciple in Mark 4:24, then He said to them, take heed of what you hear. Because careful kay si Jesus Christ about the belief system. No? Now, there is a spirit of leadership or attitude. Okay? In Numbers 13, kita kay nato ni. Unsa gyud ay na? Gusto na ko illustrate sa inyo with this thing. Moses sent spies. Kinsay familiar ana. Sa dihang nag-send og 12 pila ka spies to? 12 spies si Moses dito sa promise. Simple kay instruction ni Moses. Okay, adto mo sa promised land. Adto mo aning lugar ni, then tan-awan ninyo unsay sitwasyon. Wala mo himuon, dili mo makigira dito, ipadala lang mo to spy atong lugar. And you know, God niingon na daan, I will give you that territory. I will give you that land. Di ba? Gihatag na sa Ginoo aning mga tawhanan. Pero si Moses, gipadala niya spy, unsay ginanglaan dito. So unsay nahitabo? Gipadala sila ni Moses. Ang nahitabo, ang 10 spies nag-una og report. Unsay report sa 10 spies? Atong basahon. The report of the 10 spies, Numbers 13:31 to 33. But the man who had gone up with him said, we cannot attack those people. Ningon sila. They are stronger than we are. And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, the land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. We saw the Nephilim there. Kabalo mo ano sa Nephilim? Kato yung mga giants. The descendants of Anak and come from Nephilim. We seemed like grasshopper. We seemed like grasshoppers in your own eyes, in our own eyes, and we look the same to them. Tanawa ng negative attitude. Niabot sila, pero niingon na ang Ginoo niya, I will give you that land. Yatag na si Ginoo. Pero sa dihang nag-spy sila, kung sa report nila, di na ito kaya. Kay dagko kayong mga tao, dan look. Unsa ilang statement, we seem like grasshopper. Kung atong tan-awon, itong barar nila. O kinsa na ang statement, katong 10 spies. Look, ug unsay mahitabo sa negative nga klase nga tao. Meaning to say, negative nga spirit ang naa, negative attitude ang naa. Unsay ilang gisulti, we are like grasshoppers. Wala nagsulti ang mga giants nga you are like grasshoppers to us. No, wala. Kung kinsay nagsulti ato, sila po. Di ba kung naa kay problem,
Ang problem mo, yun ni condemn sa imo ha. Ang problem mo, yun na nag-condemn sa imo kay ang problem na hadlok na nimo kay kabalo siya na kay ability. Pero ang negative people, makikita problem ingon, wala, saan na lang ini patay gyud ko. Kadakuan ng problema, unsa raman ko, ing-ani raman ko. Tanawa ta. Tanawa ang mga negative nga tao nga walay leadership sa iyong kaugalingon. Ang nahitabo, nag-imbento na noon sila statement nga mao'y makapanegative sa ilaha. Ang mga giants walang ingon, you are like grasshoppers, kundi sila ang niingon, anak, we are like grasshoppers to them. Asagikan ang statement, basahan daw. Asagikan ang statement sa tao nga nag-spy. Meaning to say, ang ilang thinking, nag-una-una na daan, nga kita gagmay kay mura na grasshoppers. Ilahan na itong una-una, wapat sila kabalo, nga ang mga giants, nahandlok na dahil sila tungod sa Diyos. Nga niabot sa mga giants. Ang mga giants, wala silang ginmaliit, pero sila'y nagmaliit sa ilang kaugalingon. Daghan ang mga tao yung anak. Ma-intimidate na dahil tatong labaw pag naanay mga title, engineer, lawyer, PhD, di ba? Di na dahil kay ano. Kanto na yung mga PhD po, nagtanaw kayo na ito, labaw pag yung mga trainers, nga naadali. Nagtanaw kayo na ito, wala, ganahan ko. Okay. Last week, na kami cell group ni Pastora. Kabalo ba mo? Grabe ka itong tawanan ng negosyo na ito ka resort. O katong tanawon ba? Taas kayo ang, okay, bana ni siya sa something na sikat kayo sa Cebu na doktor. Doktora, siya ang bana. Another clue. Gusto mo na clue? Sis me. Katong doktor ba nga sikat kayo kay giaway ni Gwen. Bana ni siya. Pero sikat kayo, this whole family are doctors. Doktor ay asawa, doktor ay anak. Tanan yung anak doctors. Isa ay wala pa, pero medicine ni hapon ang gikuha. Naiduha ka resort, dako kay negosyo siya, yung mga professional doctors. Pero nagpakudlo regarding kingdom. Daghan siya question about bangko lagi na, pastor. Gusto ko mag-admit siya mo. So dito mi sa office niya, anak. Dito mi niya, next meeting na mo, dito mi niya sa iyang resort. Inside gusto mo koyo. Makita ni mo ba? Nga sabihan di ay, kanina yung mga tawhana, naapoy giapas, naapoy ka ng something nga nakita nila. Kung ikaw, una-una mo una-una, ay ka lang, kukuanan na nila, ay dili na ko anan niya, kay Moni, ay engineer ko na siya, ay doktor ko na siya, ay lawyer ko na siya. Ana ang atong tanaw. Negative na dahil nag-una-una na daan ta. That is why intimidated ta. Wala nakagawas dito. True leader, wag dili ma-intimidate ta ng mga butang. Kaya gano, ang una-una nato nag-una, pero ganito mo na yung una-una atong mga dagko-granggo, alam, knowledgeable man sila regarding sa kingdom. Uy, maskin unsa nimo kada granggo, daghan kay kag question sa mekaniko. Tama mali. Maskin pag 50 ka buok imong truck o 50 ka buok imong sakyanan imong kotse, every time na daot, pag antos mekaniko hugaw kayo now, mingon din ka nga dati, unsa kay ni ano din na ingani ni? Tudluan kas mekaniko. Correct. Kung ang mekaniko, ano na to? Sometimes ba, nag-una atong pagtanaw nga, ay, dato man na siya, ay, kuan man siya, ay, di na kumudukol anak niya. Kabalo ba mo? Na maskin pag presidente, pagbaingon, aning yung tawhana, presidente, na siya nga tubangan, pagbaingon siya, lingi dito, mulingi tao, ang question, kinsa ning tawhana? Barbero. Maskin pag presidente, wala intimidate ang barbero, may nga lang presidente. Sir, lingi dito sir. Lingi barbero, ayaw kang magtanggal ng dalungan sa bahan. Pag-ingon sa barbero, dungo. Dungo ang presidente. Barbero ra. So ayaw ka-intimidate o unsa ka, kay na ay something ni mo nga ikaw ang leader, anak. Kinsa man ang leader nila when it comes to gupit. Barbero ang presidente sa Pilipinas.
Gusto na madunggan inyong war. Barbero o Presidente sa Pilipinas, kinsay leader in terms of gupit. That is why mutuo ang Presidente. Kinsa may leader when it comes to pag-ayo sakyanan. Ang dato ba? Kadagang sakyanan? O ang mekaniko? Mekaniko, that is why mutuo ang dato sa mekaniko. Sometimes maguna. That is why, what is Caleb's report? Numbers 13:30. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." Wala nagtanaw si Caleb sa mga giants, kundi ang gitanaw ni Caleb, ang unsay naa sa sunod. Dagko kay mga grabe. Una-una ni Caleb, Ingon pa si Caleb pagkuman, kung na makuha na nato ng land, ako atong pinakataas ka. Nangita na dahil pwesto si Caleb. That is why unsay isulti sa Ginoo. Numbers 14:24. Because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he want to, and his descendants will inherit it. Lalo lang ito. Ito pagpagkan ng Ginoo isa. He allows sa Ginoo, kanang mayon mga wa pa man gihatag sa Ginoo kung ipangayo, i-check daw. Kung pareha ba ka ni Caleb? That is why si Caleb, positive kayo. That is why, nakuha niya ang mga butang na gusto niya makuha. Kung mag-unay mong negative thoughts, then walay mahitabo sa imong ipangayo. Na may ngunta ka ron, faith. Kana pala kay wala kay ditwa kanito o nga makuha ni mo na, wala faith. Okay, kung atong tanawon ba, unsa may nakabutang na, ningon ang Ginoo, because Caleb has different spirit. O tanaw na to spirit, capital dili, small letter spirit, therefore it is not the Holy Spirit. But tingnan siya, Caleb is of different spirit, meaning to say, different attitude. Because Caleb has different attitude, I will give him the land. Nakita sa Ginoo, tanan, puro negative, isa rin ni, o duhara ka spy ang nagpasigit, din dalmon ko na sila. Kasunod na sa promise na. Everybody nga nag-negative, wala na ito po. Namatay na lang sa desert. Amen? And another thing, another example, David's leadership spirit. Kini kang leadership spirit ni David, grabe. During the time when David fought Goliath, grabe nga leadership spirit, grabe nga klaseng attitude. Si David, nituol kay King Saul, ako'y mo fight, anak, may ipakaalawan niya ang Ginoo. Unsay gisulti sa mga igsoon ni David, sa iya, pauli dito. Wala kay experience about war. Wala gani kay complete. Unsa din? Armor. Kay kung pasuoton si David anang armor, gatagan kay siya in fact ni King Saul og armor. Unsa gihimo ni King David? Wala niya suluba. Iyang gi-reject sa kagamay niya, bugat kay armor, di niya siya mubay. Di na siya kadagandagan. So nga magsulog man ko anak. Giingnan siya sa siyang mga igsoon. Kabalo ba mo? Ang mga igsoon ni David, experts to sa mga soldier. Experienced soldier. Sometimes intimidated kahit sa mga experience. But si David, niadto dito sa battlefield, gipakaulawag maayo the whole Israelite, aming tawhana, tungod kay giant si Goliath. Gihagin, gipakaulawan, o di mo ang Ginoo, gipakaulawan. Dili mahimutang si David, and that is leadership. Kung dili pwede ni, anak si David, dili pwede ni ing-anion ta niya. Kung look, tanaw itong mga professional soldiers, nangahatlok. But kung tanaw na ito, complete uniforms. Grabing title, General, Lieutenant, Colonel, yung kuyo kay mga, grabe siguro kay mga, o sa karon ba ito ba? Medal, pero nanuksok. Pero ni Anto, yan lang kay si David. No? Nag-short lang. Nag-chinilas. Wala'y title.
the very essence of a leader. Ang tanan, nagtanaw kay professional lagi sila. Calculate na yun. Dili pwede fight. Powerful guy. No, dili pwede. Dako na kayo na siya para i-fight sa atong mga tao dali. Walay isa nga makapildi anak. Pero kung sa si David, para sa tanaw ni David, idakuan mo anak. Pero para sa kwa, dako kayo na para i-miss na ko. Correct. Grabe ang spirit ba? Spirit of leadership or attitude ni David, lahi kontra atong mga soldiers. That is why, grabe, ingon ni King Saul, wala ka experience ka naman siya. Akong experience sa field. Sa dihan na yung lion, nanawang source niya of conviction. Kabalo mo anong nakasab ang attitude ni David? Asa nagagikan sa iyang thinking. And that thinking, nagikan sa iyang belief system. And that belief system nga naan ni David ay, nagikan sa iyang conviction. Tanawa yung statement. Gihatag sa Ginoo ang lion. Sa dihang ang lion, sa dihang ang bear, ni gusto mo attack sa akong karnero. Akong gipatay sa akong kamot. Anawag yun sa pag-develop sa iyong. Sa dihang ang lion, ni-attack sa akong karnero, akong ipatay. Kung kaning mga butanga, kining mga hayupa, 14 years old, teenager, si David during that time. Gamay pag-aibukton, pero with bare hands, ipatay niya ang lion o ang bear. Bakto'y nakahatag niya deep conviction. Ganingon siya, kung gialaw ni, gitugyan sa Ginoo ning mga hayupa sa akuha, labaw na itugyan sa Ginoo kay gipakaulawan siya. That conviction should be the conviction of the leader. Moto'y nihimo siyang belief system, and at the same time, iyang belief system naka-change siyang attitude. Kamu ba? Kung makakita mo mga pagsulay sa inyong kinabuhi, himuha ng deep conviction ninyo na kung naglampasan ko ni, walay rason na di ko kalampasan nga pagsulay. That is very important as a leader. Dili pwede GPCM, nag-train tag leadership, grabe kayo ta. Pag na-ay problem, igo na dayon ta, nagdangoy na ta, hasta kapila na ta. Ako nalipay ko sa testimony na Sister Manilin. Ay, salamat sa Ginoo, nilagpas ginang. And everything nga maagian ni mga pagsulay, hinumdumi nga naapay mas naong nga pagsulay, ako mga itong napasan, imposible di ko papasaron sa Ginoo ini. That is why niingon siya kay Caleb nga, si Caleb na ay different attitude. That is why ako nangihataw niya. Kanang yung mga butang nga gidesign nimo sa imong kinabuhi, padayon lang ana in every testing nga maagian nimo sa Ginoo, then pasara na, then imong reference, kumbaga ang imong conviction dapat magikan sa previous nga mag-ingon ka pila ka pagsulay akong napasar since sa una bata pa ko, how much more karon. Amen. And that should form your attitude as a leader. And source of that David's attitude and belief is that grabe and conviction. So, kamong nalaybasa, 1 Samuel 17:36-37 na ana diha. Okay. Leadership, as what I have said, is just a matter of attitude. And that's it. Ugawas imong right attitude, a leadership attitude, spirit of leadership. But that attitude should come from your belief system, and that belief system come from your conviction. So, what is attitude? Paano daw tayo mga pastora? Kumupaan pa yun ang pagkakumal. Sunod, duha na lang yun ka-sentence. What is attitude? Ako ang niyatag ang definition. Attitude is the mindset of mental conditioning that determines our interpretation of and response to the environment. Ang attitude is a mindset or mental conditioning. Kanang imong mind ba nga nakaset na anang butangan, why
nga nag-determine na siya ug unsa imong panlantaw, unsa imong interpretation sa mga butang sa palibot. Like for example, kato ni Imran ko na problem. The right attitude or leadership attitude is this. Kung may problem, same problem. So unsa yung panlantaw sa leader is different from the panlantaw sa follower. So attitude is the mindset of mental condition that determines our interpretation of and response to the environment. No? Importante kayo na. Kaya kitang tanan mo aging mga problems, kitang tanan mo aging mga situation, then yun sa man yung respond. That determines now your leadership. Okay? Or attitude. Attitude is your way of thinking. Number 3, attitude is the natural product of the integration. Importante man yun. Just allow me to explain this. This is a natural product of integration of your self-worth and self-concept and self-esteem. Produkto na siya sa imong self-worth, self-concept o self-esteem. Unsay pagtanaw nimo sa imong kaugalingon, ang imong attitude is just a result. That is why very important na ma-discover nimo first imong self if you are a leader. A leader has a strong self-concept to the point na walay insecurity sa iyang kinabuhi. Magtanaw kayo ng leader ninyo. Kung ang leader ninyo nagpugong nga makasinsyo ka, then insecure na ang leader. Dili na true leader. Why? That is why ang leader mas ganahan nga naman ingon si Jesus Christ, you can do greater things than this. Gusto niya ang mga tinunan niya mas makahimo pagdagkong butang kontra niya kay Jesus Christ is a true leader. Wala siya insecurities. Insecurities mo na'y makapugong sa leader nga mo pag-grow sa iyang mga disciple. Tanaw lang nimo ni tabang kita siya pero sa diyan mo grow yung disciple yan ang iyana. Mo grow na kayo yung disciple yan ako nang iyana. Why? Insecure. Tanawan ninyo ang leader kung kinsay nag-lead ninyo, kung kinsay leader na naamo, especially kung kinsay pastor ninyo, kung tanaw kayo ninyo nga dili na gusto siya nga mo prosper ka, then dili na true leader. A true leader has a strong self-worth. Wala siya ikahadlokan, wala siya insecurity, kay kabalo o kaila siya kung kinsa siya. That is why ningon, love yourself first is love your God. Then love, second commandment is love your neighbors as you love yourself. And that is leadership. You cannot love other people. Ug wa ka kailas imong kaugalingon, di mo love first imong kaugalingon. That is why wala kay insecurity makahatag kag love nila. Imong disciple, mas maganahan ka mo prosper sila kay wa kay insecurity, kay grabe imong love sa yourself. Kaila ka, grabe imong self-worth. Okay? So importante nga masabtan mo na as a leader, no? It is a product of you seeing yourself, how you see yourself, how you believe your worth, how important you are in the world. Kung leader ka, dapat naagyan nimo sa imong heart ba nga ingani ko ka-importante sa kalibutan. Then there is no intimidation, there is no kanang pagduha-duha or even insecurity sa imong self. You will never change your attitude until you get revelation how important you are to your generation. Ganun yung important. Kung nakita mo sa ka-importante sa imong generation, then you can lead other people. Kung nakita mo unsa ka diha sa big picture man akong giingon, nga naa ka diha, importante ka kay naa ka sa big picture, sa process sa Ginoo sa kalibutan. Then makaingon ka, wa ko insecurity. The more na mo help ko yung mga tawanan, the more mo train ko yung mga tawanan, the more mo tudlo ko yung mga tawanan, kaya gano'n gusto na ako mo prosper. To see yourself
Naa naman sa inyo ha, ang revelation na importante ka sa kalibutan. Kung nakita mo na importante ka sa kalibutan, you are born to make a difference in the world. You are not just born to become a follower. You are born to become a leader. You are born to change the world. Amen. Then, yan yung mga kita niya. Yes, on that ko. Kining atong church, karong hapon, marang mag-schedule si pastora o magsuroy ta diha. If you have a conviction nga na ako gipakatawag ko to become a leader and to change these people, then mulakaw ka, mo-invite ka, magkaton ka, well, dili lisod sa inyo ha, ang muhatag sa inyong time. If you really understand, if you really get the revelation, anang mga butana. Kung nakita mo, yes, ipakatao ko sa kalibutan to change, na i-purpose ang inyo, then everything pwede ni mo ihatag for the purpose of it. Amen? Anak, keep the simple. No? You are a leader. Wala kang ipakatao just to become a follower. So, manindog tayo so as I close. Kaginhawa na Diyos, Pastor. Okay. As I close. Do you know that self-denial is the very self-denial ba? Kasi kasabot ang self-denial. Self-denial is where the sin started. Kaya nung siguro mo, walang pastor mo ba? Nagsugod ang sala sa self-denial. Because wala ta nito o naingana ka. That is why naisala. Okay. Sa dihang gitimtang ni Satan si Eve. Okay. Ningon ang Ginoo, or before ningon na, tanaw na to ba? Unsay gitimtang sa yawa o ni Satan kay Eve? Ningon si Satan, if you will eat this fruit, you will become like God. Sa dihang gitimtang si Eve ni Satan. Nito o si Eve, sa diyan mo kaon ko ani mahimo ko murag Ginoo. Like God? Yes. Kaon si Eve. And that is self-denial. Wa ba kabalo? Or wa ba kabalo? Nga Genesis 1:26 ningon ang Ginoo. Let us make man, kabalataan no? In our image, in our likeness. Given na na. Giin na sa Ginoo. Gihimo ka in His image, in His likeness. Meaning to say, si Eve mismo, wala nito o anak. Ni-deny siya anak na gihatag sa Ginoo. That is why, sa diyan, itintal sa sayawa. Ang iyang thinking is dili siya yung anak. That is why sa diyan itintal sa sayawa, kung mukaon kayo nga fruit, mahimo kang pareha sa Ginoo. Dapat ang tubang ni Eve ato, pareha naman ko sa Ginoo, I was made in the image of God. In His likeness. Nganong tintalon pa ko nimo anak. Pero tungod kay wa siya nito ato, gikuha niya. Nikaon siya, kay para mahimo siya, like in the image and likeness of God. But pagsugod pa lang, gihatag na sa Ginoo, ikaw gihatagan na kana. You are made in the likeness and in the image of God. Amen. That is why every temptation na mayon, imo ana aron maing-ana ka. No. Ing-anin ako. Hello? Sometimes ang atong temptation
Or nikagat ta sa temptation. Why? Because low kayo ang atong pagtanaw sa atong kaugalingon. Tintalon ka. Baligya niyo ang makakwarta ka. No, hindi na mo ibahagi. Kay kabalo ko yun sa paghimo sa Ginoo. Anong mag-compromise man ko anak? Naghihimo man ko in the image of God. One day makita ko nimo. Pareho ni Sultan ni Odette. Nag-establish pa ang Ginoo sa akong foundation. One day makita ko nimo, mo reveal ko. Ayaw kong tintala na mabaligyaon ko nimo anak. Eh dili na mo ihatag sa Ginoo. Kung makita nimo imong self ba, ang yawa mismo magpanagana nimo. Amen? So you are made in the image of God, in the likeness of Him. Let us all bow down our heads. God the Father in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful day, O God, wherein, Lord, nagkakon kami Ginoo more pa about the leadership or the spirit of leadership, O God. The attitude that we need to nurture, the attitude that we need to develop in order for the true leadership, our ability, and the capacity to lead. Magawas kayo, Ginoo, matag-isa ka namin. Lord, we are here, Lord, to ask more revelation from you. We are here, Lord, to ask more from you. Give us more knowledge, understanding, and wisdom, so that, Lord, everything ay mong gitudlok na namin. Kung come up yun, kung ma-apply na mo sa mga pinagyan. We are here, Lord, because we believe that we are born a leader, and we are not here just to become a follower, Lord, but we are here to change the world. Hallelujah. By that, Lord, we thank you. We thank you for your goodness. Thank you for everything that you have given us. In Jesus' name, amen and amen. At ang pagpakan ng Diyos sa ito. Hallelujah. Kalayo ng Diyos. Glory to God. Okay, so it's papaka na to pagbalik na pudang pulong sa Diyos. So grabe kayo no, ka-powerful ang hatag sa Ginoo sa tuwang mga mensahe. So sama karon sa offering. Offering is wherein it reminds us that God gave us the privilege nga mahimong steward. Steward meaning to say sa Bisaya, impiyanan lang ta sa atuang Dios. Yatang gitagaan sa mga resources nga naa dinhi sa kalibutan or kita mo manage, mo dominate, manage sa mga butang at ibang hatag ni God sa atua. So it's really a good privilege, sa a great privilege sa ato mga kingdom citizens. And I'm going to share you a verse wherein it also reminds us the power, kung unsa gihatag ni God sa atua nga power to get wealth, to increase our financial. Kitagaan kang power ni God. Amen. According According to Deuteronomy 18, verse 18, it says there, "But you shall earnestly remember the Lord your God. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant." Take note of the covenant which He swore to your fathers as at this day. I want all of you to check, kumusta na inyong financial? Kumusta na ang inyong, nag-increase ba ang financial? Or gitest ba ang financial? Especially until now, we are still in pandemic. Nagka-improve ba ang financial nato or nagka-decrease ba? Take a look on what God said on His Word. He said, "Nak, I give you the power to produce wealth. I give you that power." Si God manggod, He is not a money-giving business.
God is a power-giving business. That's why He gave us back the dominion for us to be able to manage what's on earth. Because kita ang gipiyalan ni God. And that's why, kaso lang ang kaning nahitabo ng God, kaning power to get wealth, we need to follow a principle of God. The principles of God, I mean. Daghang principles si God, like for example, for those na masaligan sa gagmay butang, masaligan sa tagong butang, di ba may daghan? And also sa 1 Kings, please go flash sa 1 Kings 2 verse 3, it says, and observe what the Lord your God requires. In order for us to prosper, God requires ani, walk in obedience to Him and keep His decrees and commands, His laws and regulations as written in the law of Moses. Do this so that you may Prosper. You may Prosper. balik ko na ko kasan. You may prosper in all you do and wherever you go. JKCM, Kingdom Citizens, Ambassador of God, all of us are given an opportunity to manage what's on earth. And now, it's time for us to give what is due to the Lord. Hallelujah. Any amount you give, piso, 5, 20, 50, 100, 500, 1,000, any kind of amount you give, timan ini, God promise na I give you the power to produce wealth. Pwede na nako i-multiply na basta you follow what's my decrees and what's my regulations. God, grabe kay siya mo bless nato if we only follow what's the principle in the Bible. Amen pa, JTCM? So let's all pray for the offering that we offer to the Lord. Lord God the Father, we thank you, God, for giving us the power to produce wealth. Lord, we ask you forgiveness, O God, if there are times that mamismanage na mo ang power ni mong gihatag ka na mo, Lord. Lord, convict us, correct us, O God, transform us, Lord, inside and out, that we may be able, Ginoo, nga masaligan yun sa mga dagkong butang na imong gipiyan ka na mo, Lord. And Lord, this offering, accept this as an offering which is very sweet and will bring honor to your name, O God. Also, Lord, this offering will multiply that we may be able also to increase your kingdom here in this place, oh God. Lord, thank you for everything. Bless everyone financially, oh God. Bless their businesses. Bless our businesses. Bless our financial, oh God. Bless every aspect of our life, Lord. And all those nga mga tao, Ginoo, imong mga anak, Lord, nga may mga daghang ideas, Lord, to produce wealth. Lord, help them that they may be able to produce that according to your will. We glorify you, God, and we trust you everything. For the rest of this week, bless your people, oh God. In Jesus' name, amen. Continue standing. Let's pray for the closing. Lord the Father, thank you, Lord, for your word. Thank you, God, for giving us enlightenment this Sunday. Thank you, Lord, for giving us the meaning of attitude of God in His leadership, Lord. And we know, God, this is part for everything, Lord. And Lord, with your presence, mag-dwell until sa mga sa mga pamilya, sa mga sa mga katauhan ngayon mong ginagahid, Lord, in kinabuyaw. In Jesus' name we pray. Amen.